Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. At ayan, yung pinapakita ko po sa inyo ay ito yung mga halaman dito po sa labas. Nandito ako sa labas ng bakod. At ngayon po ay meron pa akong gagawin sa aking garden, pero kukunin ko lang po yung hinihingi kong materials doon sa kapatid ko para may magamit po tayo. Pero ayan, bago po ako magpatuloy na naman sa panibagong episode na gusto kong i-share sa inyo ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Nagrompa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Hihingi kaya ako nito ng konti. Itatali ko doon sa mga hanging plants ko na naputol na yung tire wire kasi kinalawang na. Ito na yung gamitin kong pantali. Mabuti yung kapatid ko ay okay lang naman sa kanya pag humihingi ako. Naintindihan niya naman na puro lang naman sa garden, pag-aayos sa garden. Yung yero na bakod, sa kanya din yun. Grabe din yung pang bubong niya sana ito dito sa kanyang mga manukan. Wait po, hindi ko makuha ng maayos. Ito po yung iaayos natin mga plantito-plantito kasi ganito po pag tire wire, pag kinalawang na po, ayan. Kaya palitan po natin ng panalo.
Napansin ko po mga plantito-plantita, mas madali po palang kalawangin yung tire wire sa ganitong paso na napagtaniman. May pagka ano kasi ito stainless. Kumpara doon sa mga natalian ko na plastic lang, hindi pa kinakalawang yung tire wire. Dito kinalawang na. 4 lang naman yung ganitong parang plangganang maliit. Ito kasi yung kauna-unahang gamit namin mag-asawang na-provide. Nabili namin ito noon sa naglalako. Siguro mga ano pa yung mga anak namin. Si Matmat noon siguro mga 2 taon pa lang. Kaya ayan, nabutas na. Kaya sabi ko, taniman na ng mga halaman. Pero yun nga po, tire wire ang ginawa kong pantali niyan. Nung nag-upload ako niya na kumuha ako at gumawa nitong mga bird nest na nilagay ko dyan at ginawa kong hanging plant. At siguro ngayon dahil lubid na, baka po mas tumagal na. At kumbaga po, DIY lang natin hanggat pwede pa rin i-DIY kasi sayang naman. At saka matibay po yan. Hindi pa naman as in super butas ang ilalim nitong proplanganang stainless. Habang nire-review ko po itong video, natutuwa ako. Sabi ko, namiss ko talaga yung ganitong gawain, yung ganito yung nagkukuti-kuti sa garden, yung nag-aayos-ayos sa garden. May naano ako mga po, yung naubos yung dahon, nasunog po kasi nung init na hindi ko nadidiligan. Tapos dito sa may front ko, sa may second garden ko, meron akong 2 namatay din na bird nest na halaman. Itong pakpaklawin. At sobrang saya na busy sa garden, na yung ganito yung ginagawa ko. Diba, ang tagal mga plantito-plantita yung gumagawa ako ng mga ganito. Ang dami ko po talaga kasing dapat isitil na mga halaman dito sa aking garden. Yung mga napagtaniman po ng singgonyum, mga wasak na po yung paso, yung mga huya, mga wala na pong mga bunot. Kailangan na pong ipropa, yung mga napagapangan, mga mga na bulok na, ang dami po. Kaya talaga pong sobrang busy si Plantita Joy. Kaya sobrang lang akong happy pag nire-review ko yung video. Sabi ko, wow, kabisi-busy ni Plantita Joy sa mga halaman niya. Kailangan lang po talaga matiyagain tayo. Kasi pag wala tayong tiyaga, iwanan tayo ng mga halaman natin. Tulad po nito, ayan, naubos po yung dahon niyan kasi na-dehydrate siya. Pero may mga tumubo naman pong panibagong dahon. Kaya sabi ko, buhay pa ito. Kaya inayos ko na lang po ulit yung napaglagyan. At gaganda na lang din po yun ulit. At ito po na linisan ko na, mayroon pa, ito pa. Tapos lilinisan ko pa itong loob kasi may mga tira-tira pa. Ayan. Ayan po, makinis na. Wala na pala yung tirang mga nyug. Ayan. Talian ko na lang po at lagyan ng balat ng niyog. Nang sa ganun po ay maitanim ko na po yung halaman.
Super cute po ng baon ng nyug na gawing pot. Lalo na po doon sa mga maliliit na halaman na gusto nating magkaroon ng mga hanging plants at nag-iisip tayo ng pagtataniman. Isa po sa perfect na pagtaniman na gawing pot ay ito pong bao or kung tawagin po sa amin ay bagol. Babusisi lang po kasi medyo lilinisan mo po ang loob at labas. Sa loob naman, pag galing kasi ito sa kiskisan or sa kudkudan, may mga tira-tirang nyug. So, kailangan pong linisan para hindi pamahayan ng langgam para hindi makapekto sa mga halaman. Pero sobra kong na-appreciate kasi ang cute niya po talaga. At first time ko pong gumawa nito na ako yung naghanap nito, naglinis, kumbaga. Kaya nagpaplano po ako na pag mayroon po nagkupra dito ay hihingi po ako ng baon ng nyug. Pipiliin ko lang yung malalaki kahit wala pa po akong itatanim na halaman. At least po kung sakaling mayroon na po ay ready na po. Kasi super matagal po ito kumpara sa plastic. Kasi yung tilansya, kung hindi pa ako nagkakamali sa ID nung halaman na itatanim ko dito po, pakicorrect na lang po ako kung mali po ako. Nabili ko yun, kasagsagan ata ng pandemic, 2020. O yan. Tapos, bali po, 3 puno yung isang puno namatay po kasi hindi ko nadidiligan. Tapos po, nagkaroon na po ng suloy, 2 puno na lang po yung natitira. Kaya ang ginawa ko po ay pinaghiwa-hiwalay ko na po para maparami ko naman po. Kasi napakaganda ng bulaklak po ng kulay pink. Parang ilang buwan din bago matuyo yung bulaklak. Kaya very worth it po sa garden. At hindi rin masela na halaman. Nagkataon lang po yun, wala na po kasi yun na bunot or itong coco cubes. Kaya talaga pong na-dehydrate po siya, namatay po siya. Pero, ayan, sobra naman akong happy ngayon kasi thanks God, binibigyan niya ako ng oras, ng pagkakataon na magawa ko ulit yung ganito, yung mga ginagawa ko sa aking garden. Kasi hindi man po ganon ka-elegante, kayaman yung ating garden. Wala naman tayong mga pa-pebbles na mga mamahalin sa ating garden. Pero aminin man po natin sa hindi, na ilalabas naman po natin yung kanya-kanya nating talent. Yung pagiging artistic natin bilang mga plantito at plantita na ilalabas po natin sa sarili nating garden at yun ang nakaka-amaze. Kaya talaga pong lagi kong sinasabing ang bawat plantito at plantita very unique. Kasi alam mo po yung para tayong mga architect sa ating mga garden, nasusunod natin yung desire, yung tinitibok ng puso natin, ng isip natin na gusto natin gawin sa garden. May kanya-kanya po talaga tayong style sa lahat, sa everything po about sa pagga-garden. Talagang hindi po tayo pare-parehas. Gusto ng halaman, gusto ng ayos. Maliit man o malaking halaman, indoor plant, outdoor plants, 'di ba? Sobrang unique at nakaka-amaze po. Tayong lahat na mga naghahalaman. Kahit tayo ay laging madumi, ako nga po, lagi akong madumi, lagi po akong madungis, kalyuhin ang kamay, halos nakikita nila ako, halos very haggard. Pero naglilinis naman po ako pag matutulog, pag aalis. Kaya minsan po, hindi talaga ako masyado ng bisita kasi ayoko madatnan nila ako na sobra akong dumi at busy ako at pagod ako. Siyempre, araw-araw po akong nakapokus sa halaman pag wala po akong pantinda. Kaya sobrang busy si Plantita Joy. Pero ngayon, pinupukusan ko po itong garden ko kasi sa daming namatay rin na halaman at napabayaan, ay sayang din po. Kaya talagang binibigyan ko po ng oras na maiayos po ang lahat po ng mga halaman dito sa aking garden. Hindi man matapos sa isang araw, talaga pong inuunti-unti ko na po. Part by part na po yung pag-aayos ko sa mga halaman ko. At sa pagsama nyo po, halos kasi more than 10 na mga viewers ko na patuloy pa rin yung pagbibigay ng comment. Nag-iiwan sila ng comment. Parang ayun, parang tingin ko yung nagpapa-attendance silang, Plantita Joy, nandito pa kami, nanonood pa kami ng mga vlog mo. Salamat po sa inyong lahat. At least po may tao pa, ayun, may tao pang may nanonood pa sa akin. At marami naman mga silent viewers kasi yung iba kasi sa TV nanonood. Kaya siguro ganon. Pero sa lahat po sa inyo, silent man o hindi silent viewers, lahat po kayo ay sobrang kong pinagpapasalamat. Kasi wala po ako sa mundong ito kung wala po kayo. Iniisip ko nga po ngayon, paano kaya kung hindi ako nagbablog? Sabi ko yan. Ano kayang ginagawa ko? Kaya very thankful din po ako na mayroon akong channel na nabuo ko ito dahil nandiyan kayo, sinamahan nyo ako sa mga journey ko, pabalik-balik albay kung saan saang probinsya at municipality para lang po makakuha tayo ng content. Dahil po yun sa inyo, kung wala po kayo, hindi ko rin yung mararanasan. At naipapakita ko rin po sa inyo ang simpleng katiting na kaalaman ko sa paghahalaman,
kung anong hili kong halaman, kung anong mga halaman na gusto ko, at regarding lahat sa halaman na naisi-share ko po sa inyo. Kung wala po kayo, hindi ko po yun magagawa. Kaya thank you so much po sa inyo. Diba po, gumaganda ulit ang mga halaman pag naaayos, pag na-replant, nare-repot po natin. Ngayon po talagang wala akong budget para sa pagbili-bili ng mga accessories sa garden tulad po ng paso o kung ano pa man. Sobra po akong nagpapasalamat dahil yung kapatid ko may mga gamit. Yung tire wire, may stock ng tire wire. Ako yung halos makaubos na, yung lubid. Meron pa akong hiningi sa kanyang materials na gagawin ko rin sa another project ko sa mga susunod. Kaso kulang pa. Puro sa kapatid ko. Pupunta ko doon sa kanyang bahay kubo. Mag-iikot-ikot ako sa buong palibot. Titingin ako ng pwede kong mga magamit na kumbaga po parang DIY project na naman dito sa aking garden na ma-share ko po sa inyo. Kaya ayan, sa kapatid ko, thank you so much sa iyo kasi dahil sa iyo kaya ayan, nakakagawa ako ng mga gusto kong gawin dito sa garden kasi may mga materials ako nagagamit, lubid, tire wire, at yung bakod ko na paayos ko, at mayroon akong naging pambako dahil doon sa yero. Ayan, malaking bagay talaga yon. Kaya salamat sa kapatid ko kasi natulungan niya ang kanyang ate dito sa mga pangangailangan na hindi ko pa kayang bilihin sa ngayon. Kung baga po ay wala pang budget. Kasi yung yero, kahit second hand din yun, gagastos rin po tayo. Ang daming yero nun nasa 20 yata po yun na piraso. Gusto ko rin pong mag-thank you kay Sir Sean, isang batang plantito sa party yata siya ng Norte. Hindi ako nagkakamali sa lugar niya. Kasi viewers ko din siya dito at nakafollow din siya sa aking Blue Up. Lagi ko siyang nakikitang nagko-comment. Ayan, thank you so much po sa inyo, sir, sa suporta sa Blue Up and sa Red Up po. Diba po, super pretty na nila at ngayon po ay ready ko na pong isabit ulit. Dito ko na po isinabit at ang ganda na kasi marami na sila. Ayan, thank you so much mga plantita-plantita sa pagsama nyo na naman po ulit dito sa aking mga ginagawa sa aking garden, sa pag-ayos ko ng aking mga halaman. Sobra kong happy kasi nakagawa ako nito. Mas matibay pa po ito sa plastic. Kaya sabi ko, wow, saka ang cute nila. Mabuti na lang yung kapatid ko may barina at pinabarina ko sa pamangking ko. Kaya ayan, hindi ako nahirapan. Kaya, ayan, thank you so much po ulit sa inyong panonood, sa mga nadadagdag na subscribers, sa mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat, and God bless you all po.